Ang microplastics ay matatagpuan sa hangin, tubig at sa ating mga pagkain. Paano nga ba tayo magiging ligtas mula sa mga microplastic? Unang-una, iwasan nating gumamit ng mga plastic containers. Mas maganda kung gagamitin nating storage ng ating mga pagkain, mas maganda ang mga alternatibo gaya ng mga wood, bamboo at bakal. Kung hindi talaga may iwasan ng paggamit ng plastics, mas maganda kung gagamitin natin ito once lang at hindi na natin ito uulitin. Dahil mas dumadami ang microplastics sa ating mga pagkain kung iniinit natin ito sa microwave. Paano nga ba dumadami ang microplastics sa ating mga pagkain? Ayon sa American Chemical Society, nagkaroon sila ng pag-aaral kung saan kapag iniinit natin ang pagkain or ine-expose natin ang pagkain sa isang high temperature environment at nasa loob ito ng plastic container, mas dumadami ang microplastics dun sa pagkain na kinakain natin. Bilang mga Pilipino, kadalasan nating na-encounter sa mga pamilihan, inilalagay yung mga binibili natin sa mga plastic bags. Hindi natin ito maiiwasan, pero mas maganda, pagdating natin sa bahay, ilipat natin ito sa container na mas suitable for storage para maiwasan natin ang pagdami ng microplastics. Kung bibili naman tayo ng ating mga lutong ulam sa mga karinderya, mas maganda na magdala tayo ng sarili nating containers na hindi gawa sa plastic para maiwasan din ang consumption ng microplastics. Ang microplastics ay matatagpuan din sa ating mga water supply. Ngayon, paano natin may iwasan ang pag-consume or yung pag-intake natin nitong mga microplastics? Mas maganda kung maglalagay tayo ng mga water filtration systems sa ating mga bahay. Ang ating mga water dispensers ay may mga built-in na mga water filtration devices. Mas maganda kung magpapalit tayo ng galon, palitan din natin or linisin po natin ang ating mga water filter para maiwasan natin yung paglaganap or yung pag-increase ng microplastics doon sa ating mga iniinom na tubig. Kung may mga polisiya tayo o protocol sa ating mga lugar kung saan iniiwasan ang paglaganap ng microplastics, mas maganda sundin natin ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga sustainable packaging. Tandaan natin, dumadami ang microplastic sa ating mga kinakain at iniinom kapag in-expose natin sa mataas na temperature ang ginagamit nating pangluto. Isa na dito ang mga electric kettles na gawa sa plastic. Kaya kung magpapainit tayo ng ating mga tubig, mas maganda kung gagamit tayo ng mga stainless steel na mga kettles. Tandaan natin mga kasambahay, kapag ang isang pagkain na kinakain po natin ay hindi processed, o kumbaga yung mabibili natin ng fresh, mas maliit yung tsansa na maka-intake tayo ng microplastics. Kung gagamit tayo ng mga plastic products at hindi na natin ito gagamitin, ugaliin natin itong itapon sa maayos na paraan. Sundin natin ang mga protocols na ipinapatupad ng ating mga Waste Management Office sa kinabibilangan nating mga lungsod para maiwasan ang pagdami ng microplastics sa ating mga karagatan. Tandaan natin mga kasambahay, natural is always better than processed.